Hanggang ngayon, nakadepende pa rin mga idol ang Golden State Warriors kay Stephen Curry. Siya pa rin ang first option sa opensa kung saan kailangan talaga nitong magtala ng malaking puntos kung gusto nilang magkaroon ng easy win. Kaya isang napakalaking dagok para sa Golden State ang pagtatamo ni Stephen Curry ng injury last game laban sa Houston Rockets. Ito na ang pinakakinakatakutan na mangyari ng team. Isang malaking katanungan ngayon, paano sila manalo nang wala ang main superstar? Maging si Jimmy Butler, aminadong kailangan nilang magkaroon ng perpektong laro para lamang manalo sa mga susunod na laban, lalo pat puro contender ang kanilang makakalaban. Kung noon, hirap na silang manalo na merong Stephen Curry, how much more? At siguradong mas lalo silang mahihirapan nang wala ang presensya nito, lalo sa mga road games. At kapag walang nag-step up, siguradong babagsak sila sa Western Conference standings. Samantala, simula nang makabalik si LeBron James sa lineup ng Los Angeles Lakers, isa sila sa pinakamainit na kupunan ngayon sa NBA sa pagkakaroon ng win streak. Pero kasabay ng sunod-sunod na panalo, hindi na rin naman naiwasan pa ni Coach JJ Redick na magtanggal ng player sa kanilang rotation. In fact, kung inyong ang mapapansin, hindi na nakakagulat bakit hindi nakakapaglaro o nakakakuha ng playing time sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht. Kung sa mga nauna lang game nakakakuha pa sila ng minuto, simula nang bumalik si LeBron, nabangko na nga ito. Mas gusto nga ngayon ni Coach JJ Redick ang mga players na merong opensa at depensa na hindi kagaya kay Knecht na hirap sa depensa at si Vanderbilt hirap sa opensa. Dahil dyan, kabilang rin sila sa mga malalarong iti-trade na at tinanggal na sa rotation ni Coach JJ Redick at malaki ang posibilidad na ma-trade ito sa trade deadline next year. Sa kabilang banda, trending sa social media ang ginawa ng isang galit na super fan ng Sacramento Kings nang kumprontahin nito si Zach LaVine sa mid-game noong nakaraan at sabihan na kailangan nitong dumepensa. Pero dahil nga sa kanyang ginawa sa bench, napatalsik siya sa arena. Kaya ginamit na lang naman ito ang kanyang platform sa social media para batikusin si Zach LaVine sa lamya ng depensa nito. Pero ang tanong ngayon, totoo nga bang walang depensa si LaVine sa Kings at siya nga bang nagiging dahilan ng kanilang mga pagkatalo? Well, ayon sa ilang mga analyst, tama ang sinabi ng isang fan dahil ilang beses rin naman nilang nakikita na pinapabayaan lamang ni LaVine ang kanyang katapat na magkaroon ng libreng tira sa long range. Bukod dyan, napakarami rin naman itong nagagawang pagkakamali at ilang hindi magandang tira. Hindi rin naman nakapagtatala bakit at hindi nakapagtataka bakit isa si Zach LaVine sa mga player na planong i-trade ng Sacramento Kings bago ang trade deadline sa February 2026.